mga sasakyan. Radyo ng Sambayanang Pilipino, Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 88.7 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Live mula sa punong himpilan ng pinakarespetado sa news and current affairs, Radyo Bandera Network. Ito ang Bandera News Nationwide. Mga sariwa at naglalakihang balitang kinala ng mga Radyo Bandera News reporters sa buong bansa at sa buong mundo. Bandera News Nationwide. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, Michelle Orindain and Gerald Gales. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-16 sa buwan po ng Oktubre taong 2020. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang Bandera News Nationwide. Ihatid ang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Bandera News Center, Puerto Princesa City. Sa bayan din po tayong napapakinggan sa lahat ng pila ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Naririnig rin sa buong bansa at live ring napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Philippines at sa Bandera News TV Channel 40 dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Orindain. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Bandera News Headline. Pangulong Duterte, tiwala sa COVID-19 vaccine ng bansang China at Russia. Bandera News Headline. Balitang nasyonal pa rin ang mga sasagutang modules ng mga estudyante planong bawasan ng Department of Education. Bandera News Headline. Sa Metro Manila, mga residenteng naninirahan sa danger zone sa Valenzuela City malapit na sa maililipat na sa bagong itinayong relocation site. Bandera News Headline. Balita naman na mula sa Luzon, ang mga barko sa Batangas Port balik operasyon na. Bandera News Headline. Sa Visayas, dalawang COVID-19 facilities sa Leyte at Guimaras Province bubuksan na. Bandera News Headline. Balita naman na mula sa Mindanao, isang mataas na leader ng NPA na umunoy utak sa pagpatay sa isang alkalde sa Agusan. Patay matapos manlaban sa mga otoridad. Bandera News Headline. Opisyal ng NPA at tatlong kasamahan nito patay sa patuloy na engkwentro sa South Bukidnon. Bandera News Headline. Samantala, mga pampasabog at food supplies ng rebeldeng NPA na sakay ng isang truck sa Surigao del Sur naharang sa checkpoint. Bandera News Headline. At ang ulo ng mga balitang yan ay tid sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Sunphone Plus at QC Live Testimony. Maria, 44 years old. Ano yung nararamdaman nyo na epekto sa pag-inom po ng Santon Plus at Pure C? Okay lang po. Wala po ako nararamdaman. Natanggal ko yung paghihilo ko. Hindi na po ako masyadong makamlay. Yes, ibig sabihin ma'am, after mo nag-take ng Santon Plus at Pure C, lumakas ang katawan mo, natanggal ang pagkahilo. Opo. Para sa epektibong kombinasyon, uminom ng Pure C at Santon Plus Herbal Capsule. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa detalye ng ating mga balitang nasyonal, naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte sa dinidevelop na COVID-19 vaccine ng bansang China at Russia. Patatandaang nangako ang mga nasabing bansa na magbibigay ito ng libreng bakuna sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, walang dapat ikabahala ang publiko dahil mauuna itong magpabakuna sakaling dumating na ang mga nasabing gamot. Samantala, pinayuhan naman ng Presidente ang lahat na manatili sa kanilang tahanan at sumunod sa umiiral na batas habang hindi pa nade-develop ang gamot kontra sa naturang virus. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balitang nasyonal pa rin, plano ngayon ng Department of Education o DepEd na bawasan ang mga sasagutang activities ng mga estudyanteng nasa ilalim ng modular distance learning education. Ito'y matapos na makatanggap ang DepEd ng napakaraming reklamo
mula sa mga magulang at mag-aaral dahil marami umano ang pinasasagutan ng mga guro sa mga ito. Liban pa rito dahil sa kakulangan sa kaalaman ay nahihirapan rin ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. Samantala sa ngayon ay pinag-aaralan ng mabuti ng ahensyang naturang hakbang para sa ikabubuti ng mga estudyante. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Metro Manila, maililipat na ang ilang pamilyang naninirahan sa critical zone sa barangay o sa bagong itinatayong relocation site sa Valenzuela City. Ayon sa pamahalaan ng lugar, meron itong sariling linya ng ilaw at tubig kaya't walang dapat ikabahala ang mga residente. Liban pa rito, malapit na rin ang relocation site sa 4 na paaralan sa lugar na madaling mapuntahan ng mga magulang at estudyante. Samantala, napagalamang mahigit 750 na mga pamilya ang inaasahang maililipat sa lugar. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita naman mula sa Luzon, balik operasyon na mga barko sa Batangas Port. Ito ay matapos na suspindihin ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe dahil sa bagyong Ophel na nagdala ng malakas na pag-ulan sa lugar. Ayon sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maaari nang bumiyahe ang mga barko patungong Romblon at Mindoro. Samantala, inaasahan namang mahigit 700 pasahero ang makakauwi sa kani-kanilang probinsya matapos ma-stranded sa Batangas. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Sa Visayas, bubuksan na ngayong buwan ang 2 bagong COVID-19 facility sa Leyte at Guimaras Province. Ito'y matapos na may turnover ng DPWH sa lokal na pamahalaan ng Leyte at Guimaras Province ang nasabing pasilidad. Ayon sa DPWH Region 8, meron itong 45 bed capacity para sa mga COVID-19 carrier at asymptomatic patient. Samantala, inaasahan namang matatapos na rin ang ilang facility sa Western at Eastern Visayas ngayong taon. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balita mula sa Mindanao. 47 pulis sa Caraga o mula sa Caraga kasama sa Localized Assignment Program ng PNP Chief. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balikan na lang natin ang detalye ng balitang yan. Samantala, isang high-value individual patay matapos manlaban sa operasyon ng mga otoridad sa Matalaman, North Cotabato. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Kidapawan. Ralph Christian Medal, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ay isang drug suspect matapos umanong manlaban sa sinagawang drug bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU Region 12 sa Proc Morning Glory Barangay Poblasyon na Matalam, North Cotabato pasado alas 9 ng gabi nitong Miyerkules. Nakilala ang suspect na si Philip John Perez Gallinero, 28 taong gulang, may asawa at residente sa Proc 2, Barangay Presbitero, Pigkawayan, North Cotabato. Sa report mula sa kapulisan, bigla na lamang namalayan ng suspect na isa palang pulis ang kanyang katransaksyon at dali-dali nitong binunot ang kanyang armas at pinaputok sa mga operatiba dahilan upang gumanti ng putok ang pulisya na nagresulta sa pagkamatay ng suspect. Nakuha naman sa posisyon ng suspect ang 40 maliliit na sachet na may lamang pinaghihinalaang shabu na nagkakalaga ng 35,000 at ang mga ginamit itong armas na kaliber 22 revolver kasama ang iba't ibang bala. Isa si Philip Gallinero sa listahan ng RPDU Region 12 bilang high-value individual. Mula dito sa 96.7 Radyo Bandera Kidapawan, Ralph Christian Jimidel para sa pinakrespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Ralph Christian Medel mula po sa Radyo Bandera Kidapawan. Hot Pursuit Charlie Operation inilabas laban sa barangay captain na naglabas ng baril at nanuntok. Mula po sa Radyo Bandera Davao Region, Rusty Marico Dino, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Formal nang sinampahan ng kaso si Kapitan Fidel Davo ng Barangay Magutising, Braulio, Iduhali, Davao del Norte at naglabas na din ng Hot Pursuit Charlie Operation ang kapulisan laban sa kapitan matapos itong lumaya sa kanilang lugar na bisitahin ng mga otoridad.
Ito ang pahayag ni Police Captain Ian James Akal ng Braulio E. Duhali PNP. Maalalang si Kapitan Davo ay nanuntok at umunot ng baril sa harap ng mga dumalo sa kanilang sesyon dahil uminit ang ulo na nakasagutan ng isang lalaki noong Oktubre 14 taong kasalukuyan. Ayon sa saksi, nagkaroon ng kumusyon dahil pinakita ng kapitan ang kanyang pagpanig sa napetisyon na kabarangay na nagtayo ng babuyan sa kanilang lugar. Nagalit din ang kapitan dahil sa pagsagot ng isang lalaki sa kanya na dati nang may personal na alitan. Ikinagalit ng kapitan na ang pagdalo ng naturang lalaki sa naturang sesyon. Panawagan ni Police Captain Akal sa mga government o public officials na huwag idaan sa init ng ulo ang anumang hindi pagkakaintindihan. At yan ang balita mula dito sa 92.9 Radyo Bandera Davao Region. Rusty Maricodino para sa pinakarespetada sa news and current affairs. Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Rusty Maricodino mula sa Radyo Bandera Davao Region. Samantala, 47 pulis mula sa Caraga kasama sa Localized Assignment Program ng PNP Chief. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Bayugan. Ed Coraza, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nakakabenepisyo ang 47 mga polis sa sakop ng PNP 13 sa programang Localization Assignment Program sa ilalim naman ni PNP Chief General Camilo Caspulan sa ginawang send-off ceremony sa buong bansa. Nasa 2,222 na mga uniform personnel ng PNP nanggaling sa 17 police regional offices na-relieve sa kanilang kasalukuyang assignment at inilipat sa mga reyon na kung saan sila nakatira. Napagalamang galing ni PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Ang 47 polis na taga-Caraga na kabenepisyo sa nabanggit na programa na kinabibilangan ng isang Police Executive Sergeant, isang Police Senior Master Sergeant, 4 na Police Master Sergeants, 19 na Police Staff Sergeants, 18 Office Corporal at 4 na mga patrolmen. Ang Localization Assignment Program ay bahagi ng 9-point agenda ni PNP Chief Police General Camilo Pangprecios Pascua Casculan na may layuning mapalawak ang gawain ng mga personel na matugunan ang problemang pinansyal at paglugo naman ng moral at kabutihan ng mga police personnel sa pamamagitan ng pagdestino nila sa kanilang mga lugar. Mula dito sa 101.3 Radyo Bandera Bayugan City, Ed Coraza nagulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Ed Coraza mula po sa Radyo Bandera Bayugan. Northern Mindanao nangunguna na sa buong Mindanao na may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Mula po sa Radyo Bandera Northern Mindanao, Jeff Baconga, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Ikinababahala ngayon ni Sri Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro na nangunguna na ang Region 10 sa buong Mindanao na mayroong pinakamataas at tinong mga kaso ng COVID-19 pandemic. Ito ay matapos nagdala ng isang daang panibagong kaso nitong araw ang Northern Mindanao na nagresulta ng kaubuang 3,837 na positive cases at naungusan na ng Northern Mindanao ang Davao Region na mayroon lamang 2,771 na infected cases ng virus. Sa panayan ng Radyo Bandera Northern Mindanao sa Cuscos Bandera, kay Moreno, ang alkalde ng Cagayan de Oro, nalabis muna siyang nababahala sa paglobo ng kaso ng virus sa buong rehiyon, partikular sa lungsod ng Cagayan de Oro. Inihayag ng nasabing opisyal na bagamat mataas ang kaso ng Region 10 kumpara sa Davao Region, ay hawak pa rin ang bilang ng mga nasawi na 129. Subalit mababa pa naman ang death toll, lalong-lalo na sa Cagayan de Oro. At kung sumatotal sa buong Region 10, ay aabot lamang ng 100 ang nawalan ng buhay. Subalit, umapila naman ang alkalde ng Cagayan de Oro sa publiko na magpatupad ng istriktong pagtarima ng non-partial at pharmaceutical health standards at minimum public health protocols upang makatulong sa gobyerno na magtumahog masyado sa pag-responde sa epekto ng pandemya sa bansa. Sa ngayon, ang Cagayan de Oro City ang nagdala ng mataas na infected virus cases sa buong Northern Mindanao na nasa 1,139 kung saan 51 sa mga ito ang pinawian na ng buhay. Subalit, mas mataas naman daw ang Davao City na mayroong kaso na 2,462 cases at mayroong 106 death
Fuel. Magulitan itong linggo lamang, tila lumambot na ang panindigan ng alkalde na bukas na ito na isa ilalim sa lockdown kapag lulubo pa ng gusto ang local transmission cases na virus dito sa Cagayan de Oro. At kung maalala ay ayaw umano ni Moreno na magdeklara ng ECQ mula pa ng kasagsagan ng COVID-19. Yan ang ulat mula dito sa Radio Bandera Northern Mindanao 107.3 News FM. Jeff Bacunga na pinaka-respetado sa News and Current Affairs. Bandera News. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita pa rin mula sa Mindanao. Isang mataas na leader ng NPA na umunoy utak sa pagpatay sa isang alkalde sa Agusan, patay matapos manlaban sa mga otoridad. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Trento. Tony Areza, Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Patay ang isang kinikilalang mataas na pinuno ng New People's Army dito sa Mindanao matapos limanin ang laban sa pinagsaring puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines matapos isimbisa na warrant of arrest sa kasong kanyang kinahanap matapos matundol ito sa kanyang pinagtataguan sa bulong-bulong bahagi ng Cebu City nitong nakarang araw. Kinilala ni Police Captain Dorothy Tumula, tagapagsalita ng Police Regional Officer din matapos ang eksklusibong panayam sa kanyang kampon sa programang Kustos Patikos na namatay na isang Dinis Paradino Rubinas, mas kilala sa alias na Chassis, Manoy, Mayin, Butchok, pero Dondon at Names, 45 taong gulang, may kinakasama. Ito'y pinuno ng Regional Operation Command at First Deputy Secretary ng Southern Mindanao Regional Committee o SMRC at kasalukuyang pinuno ng Mirardo Arsikuman ng New People's Army. Ayon sa report ng malaman ng Intelligence Unit ang pinagtataguan ito matapos tumagas ito dito sa Davao City agad na ikinasang operasyon laban sa kanya kung saan dala ang 6 na warrant of arrest upang isimbisa sana sa kanya dahil sa mga kasong kanyang kinahanap tulad ng multiple murder, 3 bilang ng murder, isang illegal possession of explosive active. Ngunit ang giumani matulugan ito ng may ipaparating na otoridad agad itong nagpaputok at doon na nangyari ang palitan ng putok na di kahunay ito'y bumagsak sa lupa matapos tinamaan ng bala sa kanyang katawan. Sinabi din nito na ito ang utak sa pagkidnap at pagpaslang kay dating Lorito Mior, Dario Otasa na dating isang NPA commander at isang lumad na sumugos pawalan at ikipaglaban sa mga Republic People's Army upang makalaya ng kanyang bayan sa kamay nito at kasama din sa pinagslag ang kanyang anak. Tinuturo din na ito ang pasimulo sa mga panunulog sa mga kumpanya sa may Davao City at pag-ambos sa Presidential Security Group noong 2007 sa Araca, North Cotabato na naman ang bahagi ng area ng Southern Mindanao Regional Committee ang Davao Region, Bukidnon at 3 bayan dito sa Agusan del Sur. Nakuha sa kanyang pag-ingat ng isang 45 pistol, laptops, computer at sasakyan. Samantala, kasama din na huli ang kanyang kinakasama na si Arias Kamsi na nahanap din sa kasong murder. Kini ang balita sa 94.5 Radyo Bandera Trento. Ito si Kabandiran Tony Arisa, nag-ulat para sa pinag-respetalang News Gaga First Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat, Tony Aresa, mula po sa Radyo Bandera Trento. Opisyal ng NPA at 3 kasamahan nito patay sa patuloy na engkwentro sa South Cotabato o sa South Bukidnon. Mula po sa Radyo Bandera Bukidnon, Hanilo Tabios, Bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Patay ang isang mataas na opisyal sa Rebuilding New People's Army o NPA at atupang kasama nito sa patuloy na enkwentro sa trupa ng militar at ang grupo sa magkatabing bayan ng Quezon at San Fernando. Hindi nilubayan sa trupa ng 4th Infantry Battalion Philippine Army ang mga miyembro ng NPA at patuloy napatay at sinilay Anay alias Sadong, ang Vice Commander ng Guerrilla Front Malayag ng CTC NPA North at Central Mindanao Regional Command. Patuloy pa din kinikilala ang 3 pang kasama nito na namatay. Inihayag ni 4th ID Commander Lieutenant Colonel Ferdinand Barandon na malinaw na nagbibihado na ang mga ito sa ngayon. Dahil dito ito pang NPA member ang sumuko habang nakumpiska sa encounter site ang M16, imported rifles, improvised explosive devices at iba pang mga kagamitan ng mga rebelde. Duktong ng opisyal, nakakalat din ang kanilang trupa sa mga bayan ng San Fernando at maging sa Quezon at Kapangasan dahil sa natin ng 50 NPA combatants ang pwersa nito upang hindi madali matunto ng aerial assets ng gobyerno.
Mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Maripares City, Bukidnon, ito si Rilo Tabios nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News 13. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Alert! Maraming salamat, Hanilo Tabios. Mula po sa Radyo Bandera Bukidnon. Halos 1,000 anti-illegal drugs operation na isagawa ng PDEA 12 sa gitna ng pandemya. Mula po sa Radyo Bandera Surala, Jill Castro, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Hinihad lang ang pandemya sa kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga, lalo na sa pagsasagawa ng mga anti-illegal drugs operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 12 o PDEA Region 12. Ayon kay PDEA 12 Information Officer Katabad na mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, nakapagsagawa sila kasama ang PNP ng 998 na mga operasyon laban sa illegal na droga. Sa naturang mga operasyon, 983 ang naresto na kinabibilangan ng 115 na mga high-value target. Nakakumpiska din ang ahensya ng 1.6 kg ng shabu, 485 grams ng dried marijuana leaves at 10,066 seals ng tanim na marijuana. Samantala, inihag ni Abad na may sinusunod din silang mga health protocol sa pagsasagawa ng mga anti-illegal drugs operation tulad ng agad pagbibigay ng face mask at face shield sa mga naaresto, pagsusuot ng PPE ng mga operatiba at pagsasailalim sa mga nahuli sa rapid testing sa COVID-19. Yan ang balita mula dito sa 98.1 Radyo Bandera Surala. Ito yung Kumaderang Jill Castro, nag-uulat para sa pinakarespetas sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat Kabanderang Jill Castro mula sa Radyo Bandera Surala, South Cotabato. Samantala 23 contact tracers itinalaga sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Tacurong, EricUstiniani, i-Bandera. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Nakatanggap ng 23 contact tracer ang lokal na pamahalaan ng Lambayong Sultan Kudarat mula sa Department of Interior and Local Government o DILG. Nito ay bahagi naman natanggap ng mga aplikante na nais maging contact tracer matapos naging watas ang Bayanihan to Heal at 1-Up o Bayanihan 2. Ang mga naturang contact tracer ay sinisilda ni MLGOO Bonnie Mua sa LGU Lambayong at sila ay pamumunuan ng Meso Coordinator ng LGU Lambayong na si Jesse Ramos Ako Arnel. Samantala noong Martes, ika-13 ng Oktubre 2 taong kasalukuyan, natapos sa Manila Lambayong Mayor Andy Abduma, Municipal Administrator Engineer Ruel P. Aradanas at iba pang mga head of office ng LGU Lambayong ang kailang naging 4 na araw ng quarantine matapos nakatanungan nila ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang munisipyo. Kasabay ito ay nananawagan si Mayor Abduma sa lahat ng mga mamamayan ng Lambayong na maging mahinahon dahil kahit naka-lockdown ngayon ang buong municipal compound, ginagawa niya ang lahat ng hakbang upang tuluyang puksain at hindi na madagdagan pa ang COVID-19 cases sa bayan ng Lambayong. Ang bayan ng Lambayong ay nakapagtala ng 17 nagpositibo sa COVID-19, 10 dito ang gumaling, 6 pa ang patuloy na ginagapot at 1 ang may dalang pumanaw. Mula dito sa 97.3 Radyo Bandera Tacurong, Sultan Kudarat, ako sa Bandera Eric Justiniani para sa pinakarespetan sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, EricUstiniani mula po sa Radyo Bandera Tacurong. Bilang ng COVID-19 sa lungsod ng Iligan, umakyat muli mula po sa Radyo Bandera Iligan. Popoy Librea, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Umakyat na naman muli ang bilang sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa lungsod ng Iligan. Ayon sa uling datos na inilabas ng Health Cluster Emergency Operation Center o HCEOC as of 3 p.m. kahapon, nadagdagan pa kasi ng 11 ang nahahawaan ng nakamamatay na sakit, bagay na nasa 790 na ang total local infections. Matatandaan noong Oktubre 1, 2020 ay nasa 64 o 64 na sana ang active cases dito. Sa ngayon, umabot na sa 75 o 75 ang naitala. Hindi naman nababahala ang Iligan City Interagency Task Force o ICIATF
sapagkat umakyat naman sa 698 ang mga gumaling sa sakit at 62 ang nananatili sa mega quarantine isolation facility. Nasa 13 naman ang patuloy pang inaalagaan ng mga medical health workers. Ikinatutuwa naman ni Vice Mayor Gina Vera Cruz nitong lungsod na nananatilig na sa 43 o 43 pa rin ang naitalang namatay simula noong linggo hanggang ngayon. Natagpuan sa sumusunod na mga barangay ang pinakamaraming kaso sa COVID-19. Nangunguna pa rin sa top 5 ang barangay Tubod na may 82 o 82 na ang naitala. 51 o 51 sa barangay Poblasyon, 48 o 48 sa barangay Palao, 80 o 40 sa barangay Tambakan at sa barangay Hinatlanon may naitalang 39 o 39 na kaso sa coronavirus disease 2019. Aktibo naman gumawa ng malawakang contact tracing ang mga membro di umano ng Coordinated Operations to Defeat a Epidemic UCOD Team. Yan ang balita gikan didi sa 100.9 Radyo Bandera Iligan, Pops Librea para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News 50. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Balita pa rin na mula sa Mindanao, mga pampasabog at food supplies ng rebelding NPA na sakay ng isang truck sa Surigao del Sur naharang sa checkpoint. Ang detalye ng balita yan mula sa Radyo Bandera Bislig. Geraldine Tagliong Luzano, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Dahil sa pagpapaigting ng mga checkpoints para sa seguridad ng papalabas at papasok ng lalawigan ng Surigao del Sur, naharang ng mga sundalo ang isang Fosso Canter truck color green na may plakang numero RFC250 kung saan nagkarga ito ang mga eksklusibo at mga pagkain o food supplies ng mga komunistang terorista o communist terrorist group sa pamamagitan ng pwersa ng 36th Infantry Battalion, Provincial Mobile Force Company at Philippine National Police. Mga bandang na 45 noong Miyerkules, Oktubre 14, naharang niya ang mga ito sa ginawang checkpoint sa may National Highway sa Barangay Zone 3 sa lungsod ng Lanusa, sakop ng lalawigan ng Surigao del Sur. Napagalaman ang biyahe mula sa lungsod ng Tandag at patungo sa mga bayan ng Carcad, Madcarlan areas ang nasabing truck kung saan may 5 katao sa kanitong aresto. Kinilala ng mga otoridad ang mga naresto na sina Ramil Pandreso, isang Panday, Marlon Fibra Cervantes, Joel Marcancel Silagan, at Brian na Balatero Paglinawan, at ang driver ito na si Marcelo Ramos Ongos. Sa kasalukuyan, ang mga nahuli ay dinala agad sa Lanusa Municipal Police Station para sa karagdagang investigasyon. Sa kabilang dapo naman, nagpahayag si 36th Infantry Battalion Commander Jesser Dayanmel ang nangyaring pagka-intercept sa mga eksplosibo at mga pagkain para sa kabilang grupo sa isa itong resulta sa kanilang walang humpay na pagbantay sa seguridad ng lalawigan. Anya paraan din ito upang matudukan ang pagsuporta ng mga o pagsuporta sa mga rebelde, lalo na sa mga target ito ang ilang mga negosyante, politicians at iba pang mga firms o mga contractors. Imbis na suportahan ang mga ito, itulong na lamang sa gobyerno dahil sa tulong ng iba pang mga stakeholders at joint forces ng mga armed men, mapigilan ang kagagawa ng mga terorista sa probinsya. Mga ilang balita, gikan din sa 103.3 Radyo Bandera Bislig City, Surigao del Sur. Ako si Geraldine Tagliong Luzano, alam sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert. Maraming salamat Geraldine Tagliong Luzano mula po sa Radyo Bandera Bislig. Free Wi-Fi for all, suportado ng Cotabato Provincial Government. Mula po sa Radyo Bandera Midsayap, Edrilis, Pinas, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert. Magkakaroon na ng free Wi-Fi sa buong lalawigan ng Cotabato. Ito ang masayang ibinahagi ni James Labiano ng PPDC sa ginanap na Provincial Development Council meeting kahapon sa Capital Rooftop, Amas, Kidapawan City. Sa kagustuhan mapabilis ang implementasyon ng proyektong ito, nagpalabas ng provincial government ng Executive Order No. 99 na nag-uutos sa lahat ng LGUs sa probinsya na suportahan ng free Wi-Fi for all project. Ang proyekto na ito ay sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology, United Nations Development Program at ng Provincial Government of Cotabato. Aabot sa 116 sites o Wi-Fi hotspot area ang itatayo sa buong probinsya ng Cotabato, ang pinakamarami sa buong Region 12. Batid ng pamahalaang panlalawigan,
ang kahalagahan na matupad ang programang ito dahil nagsimula na ang remote learning system o online learning. Malaki ang tulong anya ito na tugunan ang kakulangan ng oportunidad ng mga mag-aaral na salat sa akses ng internet at komunikasyon. At yan ang ulat mula dito sa Radyo Bandera Mid-Sep North Cotabato. Ako si Daryl Espinas para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Balita pa rin mula sa Mindanao, high-risk modified general community quarantine ipinapatupad sa lungsod ng Jensan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Jensan. Red Gaviola, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Aktibo, kahapon na umaga ang pagpapatupad ng high-risk modified general community quarantine sa lungsod ng Jensan mula October 15 hanggang October 30, kung saan mas magiging maluwag na ang implementasyon ng border control at barangay clustering, subalit nakasaad sa Executive Order No. 49 na mananatili pa rin ang pagpapatupad ng curfew hour simula sa alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, at Sunday lockdown magiging limitado pa rin para sa essential workers. Ang mga papasukin na sa border checkpoints ng Jensan magugunitan pinalawig pa ng lokal na pamahalaan at general community quarantine status sa lungsod hanggang October 15, 2020 dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga naitalang kaso ng COVID-19. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan sa publiko na panatilihing sumunod sa mga patakalang ipinapatupad ng gobyerno, partikular na ang minimum health standards o pagmas mapigilan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Jensan. Yan ang ulat galing dito sa 103.1 Radyo Bandera News FM Jensan. Ito si Kamandera Red Gabiola para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Red Gabiola, mula po sa Radyo Bandera Jensan. Aabot sa 6 na po na inmates at jail guards nagpositibo sa COVID-19 sa Northern Samar. Mula po sa Radyo Bandera Katarman, Fernando Rangato, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Aabot sa 6 na po na mga preso at jail guards ang nagpositibo sa COVID-19 sa bayang ng Lawang dito sa lalawigan ng Northern Samar. Napagalaman mula sa Department of Health Eastern Visayas na sa 6 na pong kaso, 46 ay mga inmates sa Lawang sa Provincial Jail, samantala ang 12 ay mga jail guards. Silang lahat ay pawang mga close contacts ng 7 iba na dati nang napositibo sa COVID-19 mula din sa nasabing piitan. Samantala, ang karagdagang 2 kaso naman ay mga healthcare workers na sa ngayon ay nakakonfine sa Provincial Hospital. Pinaniniwalaan na nahawaan ang nasabing mga preso at mga jail guards ng 7 preso na dati nang nagpositibo sa virus sa nasabing pasilidad. Ayon sa impormasyon, naka-isolate na ang mga ito sa kasalukuyan. Samantalang 23 barangay naman sa bayan ng Katarman ang isinailalim sa Enhanced Community Quarantine simula kahapon, Oktubre 15 hanggang sa Oktubre 30, 2020 dahil sa paglobo ng bilang ng COVID cases sa nasabing bayan. At yan ang ulat mula dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Ito si Fernando Rangato nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat ka Banderang Fernan Durangato mula sa Radyo Bandera Katarman. Samantala sa iba pang balita, ginang arestado sa tangkang paghati ng ilegal na droga sa loob ng isang kulungan sa Bulacan. Ang detalye ng balitang yan mula sa Radyo Bandera Central Luzon. Maverick Marcelo, i-bandera mo. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Estado ang isang ginang na dumalaw sa kanyang asawang nakakulong matapos malaglagan ng iligal na droga habang iniinspeksyon ng duty jailer ang kanyang plastic bag na dala sa Municipal Jail ng Kalumpit, Bulacan. Kinilala ang naarestong si Jocelyn Ferrer, isang online seller, tubong giginto at kasalukuyang residente ng Barangay Palimbang sa Kalumpit, Bulacan. Sa ulat ng Kalumpit PNP, naaresto ang suspect bandang alas 8:18 ng gabi nitong nakaraang araw ng Martes nang ito ay maghatid ng damit sa kanyang asawang nakapiit sa istasyon ng pulisya. Ayon kay Police Staff Sergeant Xerxes Martin ng Kalumpit PNP, nalaglag umano ang 2 maliit na sachet ng shabu sa kulay pulang plastic bag na dala ni Ferrer nang ito ay bulat-latin ng duty jailer na si Patrolman Reynaldo Sahagun Jr. Kaya ito ay agad na inaresto. Dagdag pa niya, ang babaeng suspect ay kabilang daw sa kanilang drugs watch list habang ang kanyang dinalaw na mister naman ay nakulong dahil din sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Mariin namang itinanggi ng suspect na sa kanya ang nahuling illegal na droga at hindi rin daw umano siya gumagamit nito.
Sa ngayon ay nakakulong na rin sa nasabing piitan si Ferrer para sa tamang desposisyon. Mula sa Radyo Bandera, Central Luzon, ang inyong kabandera, Maverick Marcelo nag-uulat para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Maverick Marcelo, mula po sa Radyo Bandera Central Luzon. 8 individual na italang nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod ng Olongapo. Mula po sa Radyo Bandera Olongapo, Alvin Ramos, i-bandera mo! Radyo Bandera COVID-19 Alert! Muli ng pagtala ng 8 katao na nagpositibo sa COVID-19 ng lungsod ng Olongapo. Ang mga pasyente ay kinabibilangan ng mga sumusunod. 36 years old na babae mula Barangay East Tapinak, 44 years old na lalaki mula Barangay Golden Heights, 22 years old na babae at 73 years old na lalaki na kapwa tiga Barangay East Bahak-Bahak, 59 at 22 years old na parehong babae na residente ng Barangay West Tapinak, 26 years old na lalaki mula sa Barangay Old Cabalan at 32 years old na lalaki na tiga Barangay West Bahak-Bahak. 15 naman sa mga pasyente ang gumaling sa naturang sakit. Panawagan ng alkalde, panatilihin lamang ang pagsunod sa minimum health standards tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield at ang physical or social distancing. Yan ang balita mula dito sa 107.1 Radyo Bandera, Olongapo City. Alvin F. Ramos para sa pinaka-respetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Maraming salamat, Alvin Ramos, mula po sa Radyo Bandera Olongapo. At yan na po ang kabuang mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula dito sa Palawan at sa bayan di po napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong Pilipinas. Live di po tayo napapanood sa Bandera News TV Channel 40 sa Puerto Princesa at live sa official Facebook page ng Bandera News TV Philippines. Abangan pagkatapos ng Bandera News nationwide si Jojo Perez sa Kuskus Batiko sa Radyo Bandera Olongapo City. Susunod na rin ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Jensan kasama si Red Gaviola na sabayang napapakinggan sa Radyo Bandera Davao Region, Radyo Bandera Kidapawan, Radyo Bandera Glen Sarangani, Radyo Bandera Valencia, Radyo Bandera Maramag at Radyo Bandera Talakanga. Abangan din ang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Northern Mindanao kasama si Jeff Baconga, si Geraldine Tagliong Luzano sa programang Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Bislig. Susunod na rin si June Bacos sa Kuskus Bandera sa Radyo Bandera Iligan at si Jasper Acosta naman sa Radyo Bandera Cotabato City. Abangan din ang susunod na programa sa Radyo Bandera Wao kasama si Kabanderang Mailing Kasan at sa Radyo Bandera Bacolod kasama si Eljan Castanio na sabayang napapakinggan sa Kulasi, Sagay City, Kabangkalan City at San Jose Antique. Abangan din si Radi Kimora sa Radyo Bandera Cagayan de Oro, si Ed Corasa sa Radyo Bandera Bayugan, si Tony Aresa sa Radyo Bandera Trento, si Bene Keman sa Radyo Bandera Midsayam, si Ryan Valdevez Operte sa Radyo Bandera Surala. Abangan din na susunod na programa sa Radyo Bandera Caguay at Radyo Bandera Tandag, Surigao del Sur, sa Radyo Bandera Catarban, sa Radyo Bandera Central Luzon sa Bulacan. Dito po sa Palawan, susunod na si Station Manager Ka Louie La Rosa sa Kuskus Batiko sa 88.7 Radyo Bandera Puerto Princesa. Nasabayan din po napapakinggan sa buong lalawigan ng Palawan. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako ang inyong kabandera, Gerald Gales. At ako naman ang inyong kabandera, Michelle Rendain. At ito ang Bandera News Nationwide. Radyo Bandera COVID-19 Alert! Good morning! 88.7 Radyo Bandera.